Let's open our Bible in the book of Luke chapter 22, verse 31 up to verse 32. Pakiusap po ang inyong mga anak ay pakikontrol na lang. Sabi niya ho sa Luke chapter 22, verse number 31 up to verse 32. Ito pong pagkakataon na to, nais ko pong pamagatan ang mensahe ngayon pong umaga ng ganito. Why Satan desire to have you? Kumbaga sa Tagalog, bakit gustong-gusto ka ni Satan? Bakit type ka niya? No. Pag sinabing type dito, hindi po ito ibig sabihin na mahal ka niya. Basta gustong-gusto ka niya. Ano po ba ang mga bagay na gusto ni Satan sa buhay natin? Tingnan natin, basahin po natin dito po sa aklat ng Luke chapter 22 verse 31 up to verse 32. Follow me as I read. Sabi niya dito, And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Amen? That he may sift you with wheat. But I have prayed for thee that thy faith, sabi niya, fail not. Sabi niya pa po dito, when thou art converted, strengthen thy brethren. Napakaganda po ng salita ng Diyos na pag natutunan mo ito, lalo ka pang maging aware, maging maingat, laban kay Satan. Pray tayo. Dakilang Ama, sa oras na ito, salamat sapagkat meron kaming bisita galing po ng Palayan. I-bless niyo po ang pamilyang Makabante at ang mag-asawang Kuya Marlon at ang kanyang asawa. I-bless niyo po ang mag-asawang ito with the spiritual things. Nawa sa buhay po nila, itong salita ninyo ay magkaroon ng kaalaman, maging epekto po sa kanilang buhay. Ganun din po sa bawat member na nandito, huwag niyo pong itulot na sila po ay lalabas ng walang dalang pagpapala. Ang inyong lingkod, humihingi ulit ng wisdom kung paano po may pangaral ang inyong salita mula sa inyong lingkod na gagamitin. Bless niyo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Satan desire to have you. Lagyan natin ang tanong, why Satan desire to have you? Tandaan natin, pag sinabing Satan's desire, ang kahulugan po niyan, gusto kanyang kontrolin. Gusto kanyang pagharian at pangarap niya ring sundin mo siya. Yan ang dahilan. Ito pong verse na ito, ang kausap po ni Jesus, si Simon Peter. Si Pedro. Ang hula ni Jesus sa kanya, Pedro, gustong-gusto ka ni Satan. Ang hula ng Panginoon kay Pedro, ipagkakanulo siya. Kumbaga, ibebenta ni Pedro ng 30 pieces of silver. Amen. Naintindihan niyo, yung hula niya po dito, na ipagkakanulo, ibebenta ni Pedro si Jesus. Pero huwag kang mag-alala, sabi niya sa kanya, pinag-pray na kita. Pag ikaw ay ipag-pray, lumakas ka, sikapin mong maging pagpapala sa mga kapatid. Yan ang pahayag ni Jesus sa kanya. Kaya yung salitang, why Satan desire to have you, ang ibig sabihin niyan, gustong-gusto ka ni Satan na kontrolin. Yan ang ibig niya sabihin. Gustong-gusto ka ni Satan na pagharian at gustong-gusto ka ni Satan na tagasunod niya. Yan po ang ibig sabihin, why Satan desire to have you. We have 4 things. Kaya listen carefully. Number 1, why Satan desire to have you? O kaya, why Satan
desire to have us. Hindi lamang kayo, ako din. Kumbaga, kung mayroon mang taong gustong-gustong sirain na buhay sa loob ng simbahan na to, kundi yung pastor at ang pamilya ni pastor. Yan ang type niya talaga. Ano? Pero pagdating sa gusto niyang kontrolin, pamunuan, o gawin niyang tagasunod, lahat tayo gusto niya. Pero ang number one na gusto niyang sirain ang buhay, ang pastor. Naintindihan? Pag sinira nga naman ang buhay ng pastor, apektado kayo lahat eh. Amen? Lalo pagka ako'y nandito nga sa pulpito, pero ang buhay ko hindi matino. Normal lang na hindi nyo ako pakinggan. Normal lang na hindi nyo ako paniwalaan kasi yung buhay ko hindi na matino eh. Amen? Ngayon, reason why Satan desire to have you. Number one, pakinggan nyo po, pakinggan nyo mabuti. Satan desire to have you, eto ho. Number one, Satan desire your potential. Ang gustong-gusto na Satan, yung kakayanan mo. Amen? Look at survival. Okay. Ang sabi niya ho dito, Simon. Ang ibig sabihin niyan, Pedro, si Satan gustong-gusto ka niya. Ang sabi niya, para isip your wheat as wheat, sabi niya, para ugain ang iyong pananampalataya katulad ng trigo. Trigo, naintindihan trigo. Yung trigo ho, sa Israel, kumbaga sa atin, parang palay. Ano ho? Naintindihan niya ho? Yung palay, kunyari, mabunga yan, yuyug-yugin hanggang malaglag ang mga bunga. Yan ho. Yan ang gustong-gusto na Satan, ugain yung faith mo para umurong ka, umatras ka sa paglilingkod sa Diyos. Naintindihan niya ha? Kaya, he desire your potential. Yung abilidad. Pero I praise and thank God, pinupuri ko ang Diyos at pinapasalamatan dahil tinanggap natin si Kristo sa ating puso, naligtas tayo at higit sa lahat, ginagamit tayo. Amen? Hindi niyo, lalo tumatayo ka dito, umaawit, lalo mga young people, naku, gustong-gusto ni Satan ang iyong potensyal. Amen? Katulad lang ng cellphone yan, Yung cellphone, hindi yan na magiging useful o maging kagamit-gamit kung di hahawakan ng may-ari. Tama ba ako? Pwedeng magamit ang cellphone pag hinawakan ng may-ari, tsaka niya gagamitin. Ganon din po ang tayo. Ang lagay natin kay Satan, gusto niyang kontrolin, gusto niyang hawakan ng ating buhay para magamit niya tayo. Naintindihan niya ha? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka magiging epekto o maging useful pag kontrolado ka ni Satan. Amen? Ibig sabihin, what are the Christians' potentials? Ano po ba yung mga potential natin? Yung kakayanan natin? Yung pwede natin magawa? Ilagay nyo sa utak ninyo, sa inyong isip, base sa Bible, ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Hindi po limitado ang iyong kakayanan. Basta sa Panginoon ka, you can do all things. Ang ibig sabihin na we can do all things, hindi lamang isa ang pwede nating magawa. Lahat pwede nating magawa sa pamagitan ni Kristo. Yung kaya nating gawin, yun ang gustong-gustong kunin ni Satan. Naintindihan niyo? Halimbawa, magaling ka sa music, you can sing na parang mala golden voice. Mala golden voice. So, kukunin ni Satan yung potential mo sa music
para hindi magalit yan. Amen? Halimbawa, magaling ka sa leadership sa pamilya mo. So, gustong-gustong sirain ni Satan yan o makuha ni Satan ang potential mo kung paano ka mag-rule sa iyong pamilya by bad example. Pag bad example ka sa mga anak mo, kahirap na hindi niya. Yan ang gustong-gusto ni Satan na kunin sa buhay mo. Pag bad example ka sa iyong pamilya, lalo na sa asawa mo. Si Peter, leader yan sa 12 disciples. Naintindihan niya. Dahil leader siya sa 12 disciples, yan ang target ni Satan. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Simon, Satan desire to have you. Ibig sabihin, ilang araw na lang, ipagkakanulo mo ako. Hindi niya, alam ni Kristo yan eh, Diyos yan eh. Ha? Alam niya yung past, present, and future. God yan eh. Amen? Kaya sabi niya, Simon o Pedro, gustong-gusto ka ni Satan. Compared to us, why Satan desire to help us? Ang number one na gustong-gusto ni Satan sa atin is our potential. Nandiyan po ba kayo? Ano yung, what are the potential of the believers? Point number one, ability to win. So, amen? I praise and thank God. Nakadala ng bisita si Ma'am Banji. Praise God yan. Salamat sa Makabate family. Ayaw ho ni Satan na gawin mo yan eh. Ano pa yung potential mo? Potential o ability to serve God. Ability to give, ability to worship. Gustong-gusto ni Satan yan. Ang gawa ni Satan, gawin kanyang busy so much sa araw na linggo para hindi ka makapagsampa sa Diyos. Amen? Naintindihan niyo, kapatid? Kaya kapatid, ito po, masabik sa inyo, gaano man tayo ka-busy, make God first sa buhay natin para magtagumpay tayo. Amen? Naintindihan niyo, ability to pray, ability to support the mission, God's desire, that kind of potential from us. Amen? Gustong-gusto ni Satan yan. Pag nakuha nga ni Satan ang potential mo, normal lang, hindi mo magagawa yung gusto ng Diyos para gawin mo. Amen? Kasi pinili ni Satan si Simon Peter kasi siya yung leader sa 12 disciples. O nga naman, kung nangunguna siya na dismaya gamit ni Satan, lahat apektado. Tingnan niyo ho, ang sabi ni Jesus sa kanila, sasaktan ko yung pastol, sasabog yung 12 disciples. Mga tupa, sabi niya. So, sabi ni Pedro, dahil siya leader, Lord, sabi niya, mamatay muna ako. Hindi kita ikakaila. Ang sabi naman ni Jesus sa kanya, Pedro, sabi niya, bago titilaok ang manok ng 3 beses, o 2 beses, sabi niya, ikakaila mo akong 3 beses. Ito po sinabi niya, Lord, mamatay mo na ako. Hindi ko gagawin yan. May sinundan ng mga labing kasi ala na si Judas doon eh. O 10. Ano na lang. O sinundan ng 10. Lord, kami din. Gagawin din namin yan. So ngayon nang huliin na si Jesus, kinuha ng mga sundalo, ayun, nagkalat na. Na-impluwensyahan kasi ni Satan. Pag ako, nagsabi kong, ayaw ko na, sigurado, apektado kayo sa Panginoon. Ayaw na rin kayo, hindi ba sa inyo? Hindi ko naman ninalaha.
Naintindihan niyo po ibig sabihin? Sabi ko sa mga young people, pangarap ko sa buhay niyo, gumanda ang buhay niyo. Na balang araw, magkakotse kayo, maging maganda, magkaroon kayo ng pamilya, maging maganda ang buhay niyo. Pangarap ko yan, prayer ko yan para sa inyo. Pwede na akong mamatay. Yan sinabi ko sa kanila. Tininan ko siya yung people. Ayaw. Amen? Naintindihan niyo, yung iba naman, tuwang-tuwa. Hindi ko alam. Yung iba naman. Ano sa palagay niyo? Naintindihan niyo, kapatid? Ito po ang masasabi ko sa inyo. Lahat tayo target ni Satan para lang hindi tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Pag sira ang iyong potential, ang iyong testimony, magagamit ka ba ni Satan? Of course not. Amen? Number 2. Tapos na tayo. Madali lang tayo. Reason why Satan desire to have you. Number 2, Satan desire you purposely. Pag sinabing purposely, may dahilan kung bakit. Amen? Tingnan niyo ho ang Biblia niyo. 1 Peter chapter 5, verse number 8. Nandyan po ba kayo? Alright. Ang sabi niya ho dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, sabi niya, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ang sabi niya sa Tagalog, mag-ingat kayo, magbantay kayo, sabi niya, sapagkat ang inyong kalaban, ang Diablo, umuungal siya parang leon, lumalakad at naghahanap ng mabibiktima niya. Yan si Satan. Naintindihan niyo, mga young peoples? O young people, mga young people, isa kayo na favorite ni Satan na wasakin ng buhay niya. Naintindihan niyo? Young people, makinig kayo ng todo sa sinasabi ng Diyos. Sapagkat si Satan, favorite niya kayong alisan ng potensya. Ang layunin niya pagka ang young people nasira, apektado pati simbahan. Naintindihan niyo ha? Mga young people, mapalad kayo, naririnig niyo ang ganitong salita. Yung iba hindi. Amen? Kaya kasalanan nyo na kapag naging magulo ang buhay nyo. Ha? Being magulo ang buhay is your choice. Nagtsatsaga sa kakapanalangin ng inyong mga magulang, nagtsatsaga sa pagtatrabaho ng inyong mga magulang para lang makatapos kayo sa pag-aaral. Parents, tama po ba ako? Pagkatapos sa kabila niyan, naging magulo ang buhay mo. Ibig sabihin, to be magulo ang buhay is your choice. Naintindihan niyo na ngayon. Si Satan, hindi yan titigil hanggat hindi niya makuha ang potential mo. Kaya, Satan desire you purposely. Ang purpose ni Satan, pabagsakin ka. Di ka maging epektibo. Yan ang purpose niya. Amen? Inahanapan ka ng kahinaan. Ha? Parang gano'n ang lakad. Baka demonyo yung lakad, di ba gano'n? Hindi yung lakad na makademonyo? Pastor, meron po bang lakad na makademonyo? Meron. Ito yan. Pag ang tao ibig magnakaw sa inyo, ano lakad? Naintindihan niyo, ha? Pag ang magnanakaw, lumakad ng maingay, mahuhuli siya eh. Tama ba ho? Ang magnanakaw na gusto magnakaw, kung maglakad yan, walang sound.
Yan ang lakad ng mga demonyo na tinutukoy ko. Nandiyan sa Bible. Is like a roaring lion walketh about and seeking whom may devour. Get nyo? Kaya sa dahan-dahan na lumalakad, sinesearch kung ano yung kahinaan mo. Kung mahina ka sa cellphone, dyan ka niya bibiktimahin. Kung mahina ka sa babae, dyan ka bibiktimahin. Kung mahina ka sa lalaki, dyan ka bibiktimahin. Kung mahina ka sa pera, dyan ka bibiktimahin. Yun ang target ni Satan. Kung mahina ka sa katamaran, dyan ka bibiktimahin. Lagi kang tamad. Ang sabi sa Bible, ang tamad, hindi pwedeng pakainin. Baligtad, kung sino yung tamad, siya malakas kumain. Amen? Na nakikita ko. Kung sino yung ayaw magtrabaho, siya pa malakas kumain. Magulang, sasangayin ba kayo doon? No? Amen? Hello? Ambot ang ngiti ng taga dyan. May hindi niyo read? Ito ho, meron ng 6 para dyan sa Satan desire you purposely. Ito ho, Satan strategy is to defeat us. Talunin ka niya. Point number 2, Satan's desire to distract you. And Satan use your kabiguan to distract you. Do you know, meron akong kilalang young people nanligaw na hindi pa tamang oras, tamang panahon na siya nanligaw. Mahal na mahal niya yung babae, maganda siyang babae, matalino. Binasted. Ano sa Tagalog, sa ibang salita ng binasted? Tama, kapatid? Binigo. Yan, salamat po. Binasted, binigo. Hindi kita type. And dahil sobrang pagmamahal, hindi tama, hindi niya kayang kontrolin, nagpahamatay. Nakita niya, Satan desire to distract you and use your kabiguan to distract you. Ang nangyari, sayang ang buhay. Amen? Point number 3, Satan desire to weaken your faith in Christ. Gustong-gusto ni Satan ihina yung pananampalataya mo. You have a strong faith right now, but Satan desire to weaken your faith. Lalo na pag hindi ka nagbabasa ng Bible, lalo na kapag hindi ka nagdadasal, lalo na kung hindi ka nagsisimba. Paraan ni Satan yan para humina ang faith mo. Isa pang paraan ni Satan para humina ang faith mo, yung pangarap mo magkaroon, pero hindi ka nagkaroon. Maintindihan niyo, ha? Tatanda natin, tulad ng sinabi ko sa inyo, ha? Pag nag-pray ka, late, hindi tinagon, hindi po ibig sabihin, hindi sinagot. Amen? Naintindihan niyo kung ang ibig sabihin. Satan wants to weaken your faith and Satan desire you to doubt and feel insecure. Yan ang gusto ni Satan. Magduda ka sa buhay at feeling insecure. Naintindihan niyo, ha? Madaming young people o mga adult din nagpapakamatay feeling insecure. Amen? Disappointed. Ha? Yan ang depressed. Satan desire you, ha? Desire you to avoid church. Yan ang gusto ni Satan. Ha? Satan desire you to be led astray and to fail.
Gustong-gusto ni Satan maligaw ka. Amen? Nung ginusto ni Satan si Peter, anong ginawa ni Satan kay Peter? Dininay niya si Jesus. Ang sabi ng babae, kilala kita, ikaw si Pedro, isa ka sa mga disipulo ni Jesus. Ang sabi ni Pedro doon sa babae, nagkakamali ka, hindi ako kasama. Amen? Pero mo katagal na kasama ni Jesus si Pedro. Dahil lang sa sinabi ng babae, nagkakamali ka, hindi ko siya kasama. Hindi nyo. Sometimes, titestingin kayo ng Diyos dyan. Kung anong sasabihin nyo. Amen? Panahon na para magtapat, manindigan sa katotohanan, sapagkat this world is not our home. Balang araw, mawawala tayo sa mundong ito. Amen? Nandiyan po ba kayo, kapatid? And the number 3, reason why Satan desire to have you, Satan desire your power. Lakas. Amen? Yung ganda, yung pagwapuhan, yung power mo, yung authority. Okay. Ang sabi sa Bible, sa Acts chapter 1, verse 8. Tingnan niyo ho. Andiyan po ba kayo? Okay. Acts chapter 1, verse number 8. Ito ho ang sinabi niya. Ano ho? Okay. Ito sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. Look at this. Pagkatapos mong tinanggap si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, binigyan ka ng Holy Spirit o binigyan ka ng Panginoon ng power. How to witness. How to live right. Amen? Yan ang gusto ni Satan. Don't underestimate that power. That power is from God. Gustong-gusto ni Satan ang power na yan. Amen? Hello, yung po bang courage to serve God? Gustong-gustong makuha na ni Satanas yung courage mo, yung tapang, yung sigla mo na maglingkod sa Diyos. Gusto niyang patabangin yan. Kaya huwag ka matakot kay Satan. Amen? Si Satan, ano ho yan? Tawag natin, puso sutil. Pero mas malakas ang Panginoon na nasa puso. Binigyan ka ng Diyos ng power kung paano mo siya tanggihan. Hindi niyo, sometimes kapatid, paggising mo pa lang sa umaga, papasok na si Satan sa isip mo, makagawa ka na ng kasalanan. So meron kang power ngayon. I-rebuke mo siya sa pamagitan ng isip mo. Satan, lumayas ka sa isip ko. Sa pangalan ni Jesus, use Christ's name. Takot si Satan dyan. Amen? Naintindihan niya ha? Yung strength mo. Tandaan natin, the Lord is our strength. Naintindihan niya ha? Yung victory, tatandaan natin, victory is possible for us against Satan, against temptation. Possible for us po yan. But gustong-gusto ni Satan ang kinin yung tagumpay na yan from you. Amen? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? And then last, matapos na tayo. Ito po ang reason why Satan desire to have you. Last, Satan desire your plan and dreams. Meron kang plano, di ba? Meron kang pangarap. Ayaw ni Satan maganda buhay mo. Ayaw ni Satan yan. Amen? Naintindihan niya ha? Ayaw ni Satan na maging maganda ang buhay mo sa pamagitan ng Diyos. Ayaw ni Satan yan. Ito ho, kapatid. Pakinggan ng mabuti.
Ang point number 1, making your ambition to please God. Maring ang pangarap mo, ma-please mo ang Panginoon. Gusto ni Satan kunin niya ang ambition mo na yan. Amen? Gusto mong magkaroon ka ng ambition, ano? Making your ambition to finish your course. Vision mo yan, plano mo yan na matapos ang kurso mong gustong kunin. Ngayon, kung ang plano mo na yan, yung kursong gusto mong kunin, magpagamit ka sa Diyos, gustong gawin ni Satan yan. Maintindihan niyo, ho? Tingnan niyo po, kapatid, pumasok na ho sa aking kaisipan si Satan. Ang sabi ko, nagpasya ako sa sarili ko, tutulong lang ako sa pastor, maging pastor's assistant. Ayaw kong magpastor. That was 1985 yan. 1985. 1999. Ano ha? Ay, 1999. 1989. Yan po yung tama. I'm sorry. Tinanggihan ko po yung panawagan ng Diyos dito sa Bungabon. Basta sinabi ko, Lord, tutulong na lang ako kay pastor. Maraming young people na mas matalino kaysa sa akin. Yan ang prayer ko. Hindi nalugod ang Diyos sa prayer ko. Si Satan naman, tuwang-tuwa na yung plano ng Diyos na maraming masave dito sa Bungabon, mahinto o hindi matupad pag umatras ako. So, hindi nalugod ang Diyos, tuwang-tuwa si Satan, kaya gumawa ang Panginoon ng paraan. Pupunta ako sa simbahan, meron pong jeep o pampasaherong jeep, nag-aagawan ng pasahero. Nag-overtake ngayon yung isang jeep na para makakuha ng pasahero, kaso, nung mag-overtake siya, ang kasalubong, kami! Na nakasakay sa tricycle. Binunggo yung tricycle, tumilapon. Isa ako na tumilapon, ang bagsak ko sa bakuran o sa bakod. Ang bakod gawa po sa, ang tawag natin, kawayan. Bumagsak ako. Dinampot daw ako, dinala sa ospital. Walang malay. Ano ha? Paggising ko, nasa ospital ako. Andun ang aking kuya, nakabantay. Ala akong ibang naisip, kundi sabi ko, Lord, sige po, pupunta na ako sa Bungabon. Hindi na ako magko-question. Kasi, hindi niya, gusto ni Satan, bawiin niya na eh. Pero mas makapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng aksidente na bago ang isip ko. Alam niyo kapatid, pag nagpatuloy tayo sa gusto natin, hindi natin sinunod yung gusto natin ang gusto ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos. Ngayon ninyo, tatanda natin, hindi mauubusan ng paraan ang Diyos para ilinaw sa iyo yung kanyang kalooban na dapat mong sundin, hindi ang iyong kalooban. Ngayon ninyo, kaya nagkaroon ako ng kapayapaan nang sabihin ko, sige Lord, tutuloy na po ako. Sabi ko sa pastor, sige po pastor, tuloy na ako. O sige, kunin mo ang girlfriend mo sa Bisaya, pakasal kayo doon. Pinuntahan ko, pakasal kami doon, pag-uwi, kasal na. Tumira ako ng 1 buwan lang sa magulang ko, tapos dinala na kami dito sa Bungabon. Mula noon, nagkaroon na ng kapayapaan ang buhay ko. Until now. Hindi true aksidente. Doon pa lang ako natauhan. Tatandaan natin, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi mauubusan ng paraan si Satan para baguhin ka. Nakakatakot, baka yung paraan niya hindi mo kayang namnamin. Making a proper dreams, kapatid. Gusto ni Satan na di mo maabot siya. Ayaw ni Satan maging maganda ang buhay mo. But gustong-gusto
ng Diyos na maging maganda ang buhay mo. But si Satan ayaw niya. Kaya ginusto po ni Satan si Peter dahil si Peter ang leader ng 12 disciples. Sa pamilya mo, ikaw na leader, magulang, leader ka. Gustong gusto ni Satan na maging magulo ka para yung mga anak mo ay magiging magulo din ang buhay nila. Kaya maraming paraan si Satan. Kung maraming paraan ang Diyos para baguhin ang buhay mo, may paraan din si Satan para hadlangan niya. Tatandaan mo, ilagay mo sa puso mo, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa kay Satan. Makinig ka kung ano sinasabi ng Diyos, huwag kung anong sinasabi ng Satan. Naintindihan nyo, yuko nyo ulo nyo, pikit nyo mata nyo. Wala pong nakadila. Ngayon pong umaga, mga kapatid, kung kinausap ka ng Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito, pwede kang tumayo, pumunta sa harapan, manalangin ka. Ang prayer mo ay ito, Lord, ipagtanggol niyo ko laban sa plano ni Satan sa buhay ko. Kung gano'n ang desire mo, tumayo ka sa kinalalagyan mo, ipanalangin mo ang sarili mo. Sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako, ipagtanggol niyo ko sa plano ni Satan laban sa akin. Suko mo ang sarili mo. Suko mo ang kahinaan mo sa Panginoon. Sige, meron po ba sa inyo? Sige, mapit kayo. Pumunta kayo sa harapan. Ngayon, kung ikaw bisita namin, Pastor, gusto ko pong malaman ang kaligtasan. Gusto ko pong maligtas. Pwede kang pumunta sa harapan, tulungan ka namin kung paano ka maligtas. Kung kinausap ka ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng ito, why don't you come? Ipag-pray mo sa Diyos, Lord, tulungan mo ko na mapaglabanan ko ang pakana ni Satan sa buhay ko. Sige, kapatid, meron po ba sa inyo? Punta ka sa harap. Kausapin nyo ang Panginoon. Isuko nyo ang kahinaan nyo. Sasabihin nyo, Lord, here's my life. Protect me. Use me. Ipahawak mo sa Panginoon ang buhay mo. Hayaan mong maghari ang Panginoon sa buhay mo. Kung meron kang hinihingi sa Diyos, hingin mo sa Panginoon, hindi madamot ang Panginoon. Kung meron kang problema, isuko mo sa Diyos. Problema mo ba yung mga anak mo? Problema mo ba ang magulang mo? Problema mo ba ang pinansyal mo? Bakit hindi mo isuko sa Diyos? Kayong nasa online, nanonood ngayon, isuko nyo sa Diyos ang buhay nyo. Meron po ba na gustong magsuko ng buhay sa Panginoon? Dakilang Ama, maraming salamat. Dahil po sa inyong mga salita, muli kaming nakaunawa, nakaintindi sa mga salita ninyo. Salamat. Binigyan niyo po kami ng bisita, Makabante family o Makabante couple. I-bless niyo po ang mag-asawang ito. Nawa, anuman po ang pinagkakakitaan nila, tulungan niyo po na umunlad. Ang kanilang mga anak, tulungan niyo po sila na makatapos sa pag-aaral. Na balang araw, makasama po namin din sila
sa paglilingkod sa inyo. Bless niyo po ang pamilyang ito, Macabante family. Salamat sa Ladignon family na ginamit niyo silang instrumento para madala po sila dito. Bless niyo po ang lahat ng nandito, lalo na po ang mga tatay ng simbahan na to. Naway, tulungan niyo po kami na maging matibay at matatag ang aming leadership sa bawat pamilya na meron kami. O dakilang Diyos, dalangin ko po ang lahat ng kabataan dito. Huwag mong hayaan na si Satan ang gagamit sa kanila. Kayo po ang gagamit sa kanila para sa inyong kapurihan at kalwalhatian. Patawad sa lahat ng nagawa namin pagkukulang, pagkakamali. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabing, Amen.